Sabi sa Marcos 16, talatang 9, nang siya ay nagbangon ng unang araw ng linggo, ang unang nakita niya ay kay Maria Magdalena na mula sa kanya 7 demonyo ang pinalayas niya. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon na mga demonyo sa buhay namin, Panginoon, ay lumayas. Ito po, Panginoon, ang samot dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Doon si Maria Magdalena na ginising o nag-arise yung damdamin na magbago siya, totoong nagbago siya. Pinalayas niya yung demonyo. Tama ba? Mga kapatid, pinalayas niya yung demonyo. Nung pinalayas ni Maria Magdalena yung demonyo, inalaw niya na si Jesus pagalingin siya. Kaya tayo ngayon, naglilinis tayo dahan-dahan sa buhay natin para ilaw natin na si Jesus ay maghari. Walang paghahari kapag hindi mo inalaw sa buhay mo na magbabago ka. Yun po, tandaan po natin. Walang magbabago sa buhay natin kung hindi natin iaalaw na tayo'y magbabago. Ang kasalanan ay mga demonyo yan. Tama ba? Yung sakit natin, kagagawan din ng demonyo. Tama ba? Kaya yung kapitbahay namin, lagi ko naririnig Hoy, demonyo ka, lumayas ka rito. Tama ba? Anong oras na? Umaga na. Tama ba? At yung demonyo, kumisan pumapasok sa bahay natin. Di ba? Hoy, demonyo, ngayon ka lang dumating. Ako, aalis na nga ako. Aalis na ako dahil papasok na ako. Yung kung minsan na i-divert natin ang demonyo dahil yung minsan kasama natin siya. O minsan nasa puso natin. Kapag pala tayo ay nagagalit, meron tayong demonyo. Tama ba? Walang totohanan bilang psychology. Ang sakit ng tao kung minsan nililis yan ng demonyo. Tama ba? Yung demonyo nagsasabi sa iyo, magalit ka. Maingit ka. Demonyo nagsasabi sa inyo, gayahin mo siya. Tama ba? Pero tandaan po natin, lahat tayo isa lang sa harap ng Panginoon. Kung hindi natin iaalaw na tayo katulad ni Maria Magdalena na palinis tayo sa ating Panginoon, dahil nung nagpalinis siya, inalaw siya ni Jesus lumapit sa kanya. Inaalaw nyo ba sa buhay ninyo na luminis tayo? Amen. Inaalaw ba natin sa buhay natin na luminis tayo? Amen. Sapagkat kung hindi natin iaalaw, dahil si Maria, nung namatay si Jesus, siya yung maglilinis kay Jesus. Kasi nung Biyernes ng hapon, namatay siya, alas 3, ay lilinisin nila ng umaga ng Biyernes. Kasi inaalaw pa sa kanila na malinis yung bangkay para ma-preserve nila. Pero ano nangyari? Nung bumili sila ng pabango, papahiran nila na wala si Jesus. Bakit nawala? Nawala yung namatay doon na nakahiga dahil inalaw nila na mabuhay si Jesus. Pinapayagan ba nating mabuhay si Jesus sa buhay natin? Amen. At kung pinapayagan nating mabuhay si Jesus sa buhay natin, ano ang tinanggal natin? Demonyo sa buhay natin. Nung si Maria Magdalena, inaccept niya si Jesus na wala yung 7 demonyo. Kaya siya nagte-trade ng kanyang laman, nagbebenta ng laman dahil meron siyang demonyo. Pero nung inalaw ni Jesus na linisin si Maria Magdalena, nakalapit na siya kay Jesus. Gusto ba natin lumapit kay Jesus? Amen. Ito, buhay na patotoo. Si kapatid na Vicky, nurse siya. Bago siya makalapit doon sa kanyang pasyente, kailangan meron siyang mask para ma-filter yung hangin, hindi siya ma-apektuhan. Ngayon, kung ang ating Panginoon, yung Espiritu ng ating Panginoon na pipilter
at hindi natin tinanggap si Jesus, yung hangin kasi ang ibig sabihin ruba, ang ibig sabihin wind o spirit. Pag hindi natin nalaw na filter natin yung mga germs na papasok sa atin, makukontaminate tayo. Madudumihan yung katawan natin at totoo yun. Kaya ano sabi? Piliin mo ang iyong kaibigan, sasabihin ko kung sino ka. Tama ba? Kami nga, kami ni Bishop, partner sa lahat. O ngayon, kung mag-partner kami, kung minsan, ang pinag-uusapan namin, hindi kami minsan nagkakasundo. Bakit? Lagi ngang pumapasok yung tukso, tama ba? Bakit pumapasok yung tukso? Wala tayong ligtas sa masamang isip. Tama ba? Yung nakakita ka na ng pangit, pag tingin mo sarili mo, mas sexy pa ako. Tama ba? Kung hindi ba demonyo isip natin, mas sexy pa ako. O nung pag-sexy ka naman, maganda naman ang mukha mo. May sarili tayong isip. Yung instinct natin, isang ginagamit ng demonyo yan. Ngayon, kapag hindi mo inalaw na tayo magsimba, yung demonyo sa katawan mo, palayas. Tama ba? Pag hindi mo pinalayas yan, hindi ka makakalapit. Yes. Kaya nga kung minsan, tandaan po natin, sabi nga nung isang, yung na-argyubyate ko, akala niya inargyubyado ko siya. Inisip niya na niloko ko siya. Ano sabi? Para lang ma-promote yung na huwag kang paniwalaan, sisiraan kita sa mga tao. Eh sino ba sinisira mo? Ako ba na masisira at merong kasiraan na pwedeng mamatay anytime? O yung gawain na ministeryo ng Diyos ang mamamatay? Mamili ka. Hindi ba gawain ng isang demonyo yun? Tama ba? May mga taong gagawa sa iyo ng demonyo. O, buhay na patotoo. Yung kapatid natin, lagi siyang mabuti ginagawa. Alam mo sinabi sa kanya, sinungaling daw siya. O, pagkaraan humingi ng tawad, nagkamay na. At napakatapos ng unang hirit, ang sabi sa kanya, sinungaling ka naman Tandaan ninyo, hindi mawawala ang demonyo sa lupa. At huwag natin magkaroon ng ialaw natin na mahiwalay tayo kay Jesus. Ang trabaho ng demonyo, kuminsan o kilkilin sa isip natin na masama yung kanyang ginawa. Tandaan po natin, walang matuwid, wala ni isa. Lahat tayo ay nagkasala. Tama ba? Amen. Ang walang kasalanan, totohanan, sabi nga, bilang psychology, ang sabi nga rin ng walang kasalanan, normal ba o abnormal? Normal. Abnormal. Kaya kung bakit tinawag ka ng abnormal ng nanay mo o kapatid mo, mangiti ka. Bakit? Pag sinabing abnormal ka, ano sabi? Normal ka pala. Dahil lahat tayo, kung minsan, dumarating sa pagiging abnormal. Abnormal thinking. Bakit? Pwede kang isipin mo, pagod ako. Pag inisip mong pagod ka, hindi ka magsisimba. Tama ba? Pag inisip mong kay Jesus ang buhay ko, anytime, kahit masakit ang katawan, pupunta ka, wala nang demonyo sa buhay natin. Amen. Yung sakit, nararamdaman natin, demonyo yan, kung minsan. Kaya kung minsan, ang panalangin ko sa ating Panginoon, ibsan, layuan tayo. At kung turo sa atin ang ating Panginoon, ilayo tayo sa mga tukso, araw-araw. Tama ba? Yung ama namin, ang sabi ron, ilayo tayo sa tukso at huwag tayong matukso. Huwag tayong gumawa ng masama. Huwag tayong mainggit sapagkat yung inggit, iyan ang magbabagsak sa atin. Kagaya ni Judas, kaya sa pinagkanulo niya si Jesus dahil merong plano ang ating Panginoon kay Judas. Kung walang maghuhudas, wala tayong Kristiyano ngayon.
walang Kristiyano na nabubuhay ng tapat, sapat sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo Amen. sapagkat ang Diyos ay tapat sa atin. Mahal tayo ng ating Panginoon. Magandang hapon po at pagpalain po tayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.